isang Filipino at hindi po ako spy. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Para sa ilan na hindi gaanong nakakakilala sa kanya, maaaring itanong, sino nga ba talaga siya? Bakit bigla na lamang siyang naging sentro ng balita sa Pilipinas? At bakit maraming tanong tungkol sa kanyang pagkatao na tila hindi mabigyan ng malinaw na kasagutan? Yan ang tatalakayin natin dito sa video na ito. Pero bago yan, mag-subscribe ka naman sa YouTube channel natin para makagawa pa tayo ng mga ganitong video. Under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Noong 2016, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, isang mahalagang hakbang ang ginawa ng Pilipinas tungo sa pagbabago sa ekonomiya. Ang legalisasyon ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operator sa pamamagitan ng PAGCOR. Sa mga hindi nakakaalam, ang POGO ay mga kumpanya ng online gambling na may operasyon sa Pilipinas ngunit naglilingkod sa mga customers sa ibang bansa. Layunin nito ang pagkakaroon ng buwis at pagpapanatili ng kaayusan sa industriya ng online gambling. Bagamat nakatulong ito sa paglikha ng trabaho at pondo sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, dala rin nito ang mga isyu tulad ng buwis, legalidad at ang epekto nito sa lipunan. Sa kasalukuyan, patuloy na kinekwestiyon ang POGO sa politika at usaping panlipunan ng Pilipinas na nagtutulak sa mga debate kung paano nga ba mapapanatili ang balanse sa pagitan ng pag-unlad ng ekonomiya at ng kaayusan. Si Mayor Alice Guo ay marahil isa sa mga pinaka-kontrobersyal na personalidad ngayong taon. Bagamat hindi siya kilala sa mundo ng showbiz, sinusubaybayan siya ng maraming Pilipino. Naging usap-usapan siya sa iba't ibang mga balita na maaaring mapanood sa kahit na anong social media platforms. Mayroong mga positibong reaksyon, may mga negatibo at may mga nakakatawang pahayag din. Saan ka nag-aral? Sa paglago ng legal at may lisensyang online gambling sa Pilipinas, natuklasan na maraming operasyon ng love scams, online prostitutions, hacking at human trafficking ang nagtatago sa likod nito. Sa mga raid sa mga POGO hubs, natuklasan na ilan sa mga ito ay sex dens at torture chambers. May ilang POGO hubs sa Pilipinas na pinapatakbo ng mga Chinese nationals o mga kumpanya na may mga kaugnayan sa China. Matatagpuan ang mga hubs na ito malapit sa ibang mga base militar tulad ng Clark Freeport Zone na malapit sa dating Clark Air Base. Ito ay nagdudulot ng mga alalahanin sa pambansang seguridad at posibleng pag-iespiya. Pinaniniwalaang ang tensyon sa West Philippine Sea ay konektado sa mas malalim na tensyon sa geopolitics, kung saan may ilan na nagsusulong na ang ilang POGO ay maaari maging pang-front lamang ng interes ng China. May mga alalahanin na ang mga operasyong ito ay maaaring gamitin para sa pag-iespiya na nag-uugnay ng kasalukuyang mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating bansa tulad ng sa Bamban-Tarlac na mas malalim na isyu sa pambansang seguridad dulot ng mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ang dalawang illegal na POGO at ang hub na nag-accommodate sa kanila. Ito ay ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated at Zunyuan Technology Incorporated ay parehas na matatagpuan sa Baofu Compound na nasa lalawigan ng Tarlac. Ang Baofu Compound ay isang pasilidad na ang kalahati nito ay pag-aari mismo ng mayor ng Bamban. Ang lugar na ito ay binubuo ng ilang mga tindahan, 14 na villas, swimming pool, wine cellar at iba pang mga amenities. Kamakailan lang isinagawa ang raid sa compound kung saan natuklasan ng mga lihim na tunnel sa lugar. May network ito ng mga lagusan sa ilalim ng mga villa. Ang tanong, bakit may tunnel? At para saan ito? Ang raid ay nagresulta sa pagligtas sa halos 700 katao kabilang ang mahigit 200 Chinese nationals, 3 Taiwanese at 73 iba pang mga dayuhan na biktima para gumawa ng online love scams, pati na din ng iba't ibang cyber attacks sa mga government websites. Natuklasan din sa raid ang iba't ibang krimen tulad ng illegal na pagkakadetain at human trafficking ng mga foreign workers. Ang ilang mga dokumento na natagpuan sa raid ay nagpapakita ng pagkakasangkot mismo ng mayor ng
Bamban sa mga aktibidad dito dahil tumulong umuna ito kumuha ng letter of no objection mula sa Municipal Council upang mag-operate ang mga negosyong ito sa Bamban. Ang mayor na ito ay si Mayor Alice Guo, isang negosyante at politiko sa Pilipinas na siyang naglilingkod bilang mayor ng Bamban, Tarlac mula Hunyo ng taong 2022. Ang Bamban ay isang second-class municipality na may populasyon na 78,260 at matatagpuan sa border ng Southern Tarlac at Northern Town ng Mabalacat sa Pampanga. Ang buhay ni Guo ay puno ng misteryo at mga tanong dahil sa dami ng kulang at discrepancy sa kanyang mga dokumento na naging sentro ng mga investigasyon at pampublikong panunuri. Hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Siya ay naging laman ng mga balita sa Pilipinas dahil maraming tanong ang walang malinaw na kasagutan. May mga haka-haka rin na posibleng siya ay isang espiyon ng China. Maraming tanong ang nailatag sa buhay ni Guo. Ang iba dito ay tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, pamilya, negosyo at mga kayamanan. Ayon sa ulat, ipinanganak si Alice Leal Guo noong Hulyo 12, 1986. Lumaki sa isang farm sa Tarlac kung saan itinago raw siya ng kanyang ama na si Tianzhong Guo na kilala rin bilang si Angelito Guo dahil umano ay anak siya sa labas ng kanyang ama sa kanyang Filipino na ina na dating kasambahay. Ang kanyang pagkabata ay kakaiba dahil wala siyang mga records sa paaralan o ospital. Ayon sa kanya, ipinanganak lamang siya sa bahay sa paraang hilot na tradisyonal na ginagawa ng ilan nating mga kababayan sa probinsya. Wala din siyang mga dokumento sa kahit na anong paaralan dahil anya, nag-homeschooling lamang ito hanggang high school. Nang tanungin ng ibang detalye, hindi maalala ni Guo ang study plan na natanggap niya habang tinuturuan siya sa bahay. Hindi ko na po alam. O kahit na ang pangalan ng institusyon na tumulong sa kanya sa homeschooling. So, saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Ang tanging nabanggit lamang niya ay ang pangalan ng isang guro na tinatawag niyang si Teacher Rubelin. Hindi nakatapos ng kolehiyo si Guo at walang kahit na anong record sa kanyang formal na edukasyon. Walang kaibigan, walang kalaro. Posible nga ba ang mga ito? Ang kanyang birth certificate ay inirehistro lamang nang siya ay 17 years old na, ngunit nang tanungin kung bakit, ang sagot niya ay hindi niya alam. Marami din ang mga tanong kung sino nga ba siya at totoo bang walang nakakaalam kung sino si Alice Guo? Noong 2021, bigla na lamang daw siyang lumitaw at nagparehistro upang tumakbo bilang mayor ng Bamban at ang nakakapagtaka dito kung totoong walang nakakakilala sa kanya. Paanong matagumpay siyang nanalo sa halalan? Paano niya nagawang manalo? Ayon kay George Garcia, ang chairman ng COMELEC, wala silang natanggap na ulat ng pag-file ng anumang protesta sa eleksyon laban sa kanya. Noong halalan ng taong 2022, may 7 kandidato para sa pagka-mayor ng Bamban. Isa mula sa Nationalist People's Coalition, isa mula sa Aksyon Demokratiko, at isa mula sa PDP Laban at 4 na independent kandidato. Ang bilang ng mga botante ay umabot sa 45,008 na rehistradong botante. Ang pinaka-popular sa 7 kandidato ay si Jose Malyari, kilala bilang si Joey Salting Jr. Noong 1992, ang yumao negosyanteng si Eduardo Danding Cujuangco ng Tarlac ang namuno sa partido ni Salting, ang NPC. Si Salting ay ang chairman ng Barangay Anupul, ang pinakamalaking barangay ng bayan na may populasyon na 21,794. Ito ay naglalaman ng 27.85% ng kabuoang populasyon ng Bamban. Ngunit sa kabila ng kasikatan, sa araw ng halalan noong May 9, 2022, siya ay natalo sa kanyang pagtakbo para sa pagka-mayor ng Bamban. Isang nakakapagtaka na siya ay natalo sa maliit na agwat na 468 na bilang ng mga boto laban sa isang katunggaling si Alice na wala raw nakakakilala at isang baguhan sa politika ng Bamban. Ano kaya ang nangyari? Una, sinabi ni Guo na siya ay nag-iisang anak na walang mga kapatid. Anak sa labas ng kanyang ama sa kanyang Filipino na ina na si Amelia Leal na dating kasambahay. Iniwan siya umano nito sa kanyang ama kaya't wala siyang ibang alam tungkol sa kanyang ina. Binanggit ni Alice na hindi siya lumaki kasama ang kanyang ina at hindi siya lumaki sa isang normal na pamilya kasama ito. Who is your mother? Lumaki po ako, hindi ko po nakasama yung biological ko po mother.
Subalit, may magkasalungat na ulat tungkol sa kanyang pagkakaroon ng mga kapatid. Ayon sa mga tala ng immigration at mga dokumento sa negosyo, may dalawa siyang kapatid na parehong may nakarehistrong ina na ang pangalan ay isang Amelia Lial na batay sa kanilang records ay isang Filipino. Sa simula, itinanggi ni Guo na kilala niya ang mga kapatid niyang ito, ngunit ipinakita sa mga records ng immigration na kasama niya ang mga sinabing hindi daw niya kilalang kapatid na namamasyal pa ng ilang beses sa iba't ibang mga bansa. Sa huling pagdinig, umamin din naman si Guo na pinoprotektahan lamang niya ang mga ito dahil sila ay mga pribadong individual. Samantala, ang kanyang ama na isang negosyanteng si Angelito Guo ay naunang naibalitang may halong Chinese at Filipino. Ngunit salungat ang mga nailabas na ulat sa kanyang personal na mga record na nagpapakita na siya ay Nickname purong po niya, Filipino Chinese. name po niya, pero siya po ay isang Chinese po. Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang karagdagang ebidensya na nagpapahiwatig na maaaring purong Chinese rin si Mayor Alice Guo. Kung sakaling si Mayor Alice Guo ay isang purong Chinese, paanong ang isang purong foreigner ay nagawang makalusot at makakuha ng isang mahalagang posisyon sa ating gobyerno? Are you a Filipino? Ma'am Karen, ako po ay isang Filipino. Sa isang pagdinig sa Senado, sinabi ni Guo na ang kanyang ama ay Chinese na may Chinese passport. Ngunit mariing sinasabi na Filipino ang kanyang ina, kaya siya ay isang Pilipino. Ang tanong ni Senator Risa Hontiveros, Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? kung purong Chinese naman pala ang kanyang ama at may hawak itong Chinese passport, bakit nakalagay sa kanyang birth certificate na ang kanyang ama ay isang Pilipino? Ipinakita din ni Senator Risa Hontiveros ang isa pang dokumento na nagpapakita na ang ama ng mayor na si Tianzhong Guo ay may parehong tirahan sa kanyang business partner. Ang sinasabing business partner na ito ay ang pinaghihinalaang tunay na ina ni Alice. At ito ay si Lin Wenyi na isa ring purong Chinese. Kung ang ina ni Alice Guo ay ang Amelia Lial na sinasabing isang Filipino, nasaan na kaya ito? Ang tanong, ang isang Amelia Lial nga ba ay tunay na nag-e-exist? O isa lamang siyang pangalan na ginagamit para punan ang kanilang mga peking dokumento? Unang-unang kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Kamakailan, naglabas si Gatchalian ng nakuha niyang mga dokumento mula sa Board of Investments at Bureau of Immigrations na magpapatunay na hindi Pilipino si Guo. Patay sa mga kopya ng Chinese passport ng isang Guo Huaping at ng kanyang Special Investors Residence Visa, pumasok si Guo Huaping sa Pilipinas noong Enero 12, 2003 nang siya ay 13 taong gulang pa lamang. Naniniwala si Gatchalian na ang mayor at si Guo Huaping ay iisa dahil ang kanilang mga itsura anya ay magkapareho. Sa mapanuring publiko, naglabas ng mga screenshots na binabati ng isang hindi natin papangalanan mula sa probinsya ng Concepcion ang naturang kontrobersyal na mayor. Sa kanyang birth certificate records na nabanggit natin sa simula ng video na ito, ang kaarawan niya ay July 12, 1986. Gayunpaman, ayon sa ipinakitang passport na nagsisilbing isang ebidensya ni Gatchalian, sinasabi na ang tunay niyang kaarawan ay August 31, 1990. Ito ang araw na binabati siya ng isang taong tila malapit sa kanya dahil tinatawag siya nito sa paraang Pig. Happy birthday Pig o Pretty Pig. Ang pagbati na ito ay mula noong 2017 at pare-pareho taon-taon. Ang tanong ay, kung ayon sa dokumento niya, ang kaarawan niya ay July 12, bakit siya binabati ng taong tila malapit sa kanya tuwing August 31? Malayo sa nasabing petsa. Gayunpaman, mariing itinanggi ito ng alkalde at sinasabing hindi siya ang taong ito. Bukod dito, dahil sa mapagmasid na publiko, ilang lumang Chinese post mula noong 2022 sa WeChat ay inilalabas din na kapag na-translate ito sa English ay nagko-congratulate kay Guo Huaping na ayon sa post ay ang Chinese name ni Alice. Binabati nila ito sa kanyang tagumpay bilang unang naging babaeng alkalde ng Bamban sa kasaysayan ng bayang ito. Sa kanyang unang pahayag, nabanggit ni Alice na itinago siya ng kanyang ama dahil sa pagiging anak sa labas. Ngunit bakit binabati
at sinasabing siya ay isang light of the family sa post na ito. At kitang-kita na ipinagmamalaki naman pala siya ng lahat. Kung hindi mapapatunayan ng mayor ang kanyang pagka-Pilipino, maaaring makasuhan siya ng perjury. Ngunit sabihin na natin na mapatunayang si Mayor Alice Guo nga ay isang purong Chinese, makatarungan bang sabihan siyang isang spy na ipinadala ng China kung si Alice ay inihanda bilang maging spy na sadyang ipinadala sa Pilipinas? Bakit maraming kulang sa kanyang dokumento para suportahan ang kanyang pekeng pagkatao? Sa mga nakaraang taon, lumitaw ang mga ulat ng mga nahuhuling spy na nagmula sa China na ipinadadala sa iba-ibang mga bansa. May mga alegasyon din sa China na may kinalaman sa pagtitrain ng mga kabataan para gawing mga secret spy. Ngunit mahalaga pa rin na maging maingat tayo at isagawa ng maayos ang mga pagsisiyasat sa mga ganitong paratang, lalo na dahil sa sensitive nature ng isyong ito at ang mga posibleng consequences nito sa atin, particular na ang relasyon ng Pilipinas at China na maaaring lalong lumabo dahil sa kasalukuyang usapin ng teritoryo. Maliban sa mga tanong tungkol sa kanyang pamilya, napag-usapan din ang kanyang napakalaking kayamanan sa kabila ng kanyang edad. Iniulat ang kanyang mga ari-arian tulad ng mga rehistradong sasakyan sa kanyang pangalan na may estimated na halaga na mahigit 19 million pesos. Ang ilan sa mga ito ay Jeep Gladiator Sport, isang uri ng SUV pickup na may estimated na halagang 3.6 million pesos hanggang 4.3 million pesos. Isang Toyota Land Cruiser 20 na isang SUV na may estimated na halagang 4.2 million pesos hanggang 4.9 million pesos. Isang Ford Expedition 3.5L na isang SUV wagon na may estimated na halagang 2.8 million pesos hanggang 3.2 million pesos at marami pang iba. Bukod dito, naiulat din ang kanyang helicopter na nagkakahalaga ng 60 million pesos na sinabi naman niyang naibenta na sa isang British company. Naging usapan din ang isang McLaren 620R na isang uri ng magarang sports car na ipinasok ni Guo sa isang car show sa Concepcion, Tarlac dahil ito ay nagkakahalaga ng 16.7 million. Ayon sa McLaren, nagmanufacture lamang sila ng 225 units ng 620R at itinigil ang production noong taong 2021 ng buwan ng March. Ngunit ayon naman sa kanya ay hiniram lamang daw niya ito sa isang kaibigan. Inihayag din ang kanyang mga personal na ari-arian kabilang ang mga major shares sa 11 iba't ibang kumpanya na ang ilan dito ay embroidery business, meat at slaughterhouse business, land development business at real estate business at marami pang iba. Dagdag pa ang mga alahas na nagkakahalaga ng mahigit 1.5 million pesos. Dagdag pa rito, mayroon siyang 198 million pesos sa bangko at cash on hand. Inireport din ni Guo ang 9 na property, 6 na ito ay sa Marilao, Bulacan, 2 sa Pamban at 1 sa Capas, Tarlac, pati na rin ang 3 dump truck na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon bawat isa na nakapangalan sa kanya. Suma total, ang kontrobersyal na mayor ng Bamban, Tarlac ay may net worth na 177.5 million pesos na may ari-arian na nagkakahalaga ng 367 million pesos at mga liabilities na higit sa 189 million pesos ayon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth SALN hanggang December 2023. Minsan na ding naitanong sa Senado ni Estrada ang posible umanong relasyon niya sa isa sa mga operators ng illegal na pogo na mariin ding itinanggi ni Alice. Nakaasawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala kang live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo nagpa-marriage ng pogo operations mo sa Bamban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ayon sa kanya, wala siyang boyfriend o ka-live-in partner. Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nililink po sa akin pero wala pong partner. Talaga ba? May mga umiikot na usapan din sa iba-ibang social media platforms na baka ang pamilya ni Guo ay konektado sa Chinese Communist Party dahil sa kanyang hindi malinaw na pinagmulan. Sa mga hindi nakakaalam, kilala ang CCP sa malakas na pagkontrol sa kapangyarihan, censorship at suppression of dissent o pagpigil sa mga taong magpahayag ng kanilang pagtutol sa mga opisyal na pananaw
pananaw o patakaran ng pamahalaan. Kilala din ito pati na rin sa malaking impluwensya sa loob at labas ng China. Nakakabahala ang mga ulat na nagpapakita na ang Chinese Communist Party ay kilalang nagpapadala ng maraming espiya sa iba't ibang bansa sa mga nakalipas na mga taon. Hindi kakaiba sa kanila ang paggamit ng mga babae at beauty traps upang makapasok sa mga politika sa iba't ibang mga bansa, at ang mga ganitong kaso ay hindi na mabilang. Ngunit sa kabila ng mga ito, si Mayor Alice Guo ay patuloy pa ding nakakatanggap ng suporta at pagkilala sa ilang mga nagawang positibo na nagresulta ng pag-unlad ng bayan ng Bamban sa panahon ng kanyang termino. Isa sa mga tagumpay ay ang pagpapabuti ng lokal na infrastruktura, kabilang ang paglalagay ng solar lamppost at ang pagpasok ng mga kilalang fast food chains tulad ng Jollibee at McDonald's. Ito ay nagpapakita ng paglago at modernisasyon ng bayan. Pinapahayag ng mga residente ang matibay na suporta kay Guo na pinupuri ang kanyang authenticity at dedikasyon sa komunidad. Pinahahalagahan nila ang kanyang mga pagsisikap na mapabuti ang mga lokal na pasilidad at serbisyo, at marami ang nagpapakita ng suporta sa kanya sa pamamagitan ng mga pampublikong tarpaulin at mga community meetings. Ang papel ng alkalde sa Bamban ay nahaluan ng kontrobersya, ngunit ang kanyang mga contribution sa pag-unlad ng bayan at ang suportang natatanggap mula sa lokal na komunidad ay nagpapakita ng malinaw at positibong epekto sa kanyang mga nasasakupan. Maraming tanong pa rin tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit ayon sa ulat, si Mayor Alice Guo ay sinampahan ng kasong qualified human trafficking kaugnay sa alegasyon na pagkakasangkot umano nito sa illegal na pogo operation. Maghahain pa ng reklamo ang gobyerno laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Malakas, ebidensya na hawak namin at tuluyan ng masasampahan si Mayora at hari na malabasan ng warrant of arrest. Gayunpaman, ang pangunahing issue dito ay ang illegal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Kung mapapatunayang may koneksyon si Alice Guo sa Pogo at may kasalanan, paano masisiguro ng ating gobyerno na tuluyang ititigil na ang illegal na operasyon ng Pogo sa bansa? Sino pa sa ating gobyerno ang sangkot sa mga illegal na operasyon na ito? Sa iyong palagay, dapat bang ipagpatuloy ng gobyerno ang operasyon ng Pogo sa kabila ng mga legal issues na kaakibat nito? At kung sakaling ipagbawal man ito, mayroon bang mga alternatibo ang gobyerno para sa ambag ng Pogo sa ating ekonomiya at sa trabahong maibibigay nito sa ating mamamayan? Sa lahat ng ito, hindi maiiwasang itanong kung ilan pang mga kaso tulad ni Alice ang umiiral sa Pilipinas, kung saan walang tamang talaan ng kanilang pinagmulan, ngunit nananatili pa rin silang may mga posisyon sa gobyerno ng Pilipinas. Isipin mo kung gaano kadali para sa mga taong nasa kapangyarihan na manipulahin ang mga talaan ng gobyerno at kontrolin ang mga ordinaryong mamamayan. At ang masakit ay kung paano tayo kontrolin kung ano ang dapat nating paniwalaan na tingin natin ay ang tama. Sa iyong opinyon, si Alice Guo nga ba ay isang spy na ipinadala mula sa China na nakapasok na sa gobyerno ng Pilipinas? Hindi po ako nagsisinungaling. O isang illegal na Chinese businesswoman na pineke lamang ang mga dokumento para manatili sa Pilipinas, ngunit naghangad ng kapangyarihan para lalong mapalago ang kayamanan at ang negosyo? Ako po ay isang Pilipino at hindi po ako spy. O ano kaya ang magiging hatol? Abangan natin